The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola-bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan, narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balitang nakalap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa iba't ibang magagandang lokasyon dito sa British Columbia, kasama ang aming mga field reporters and news correspondents, ako po si Rosette Correa. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman at mga pangyayaring maaring dumikit sa inyong mga isipan. Kami ang boses ng mga Pinoy dito sa Canada. Ako po si Sierra Castor. Ito ang Philippine News Canada Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. 118th Philippine Independence Day sinelebrate sa Vancouver. Provincial exams aalisin na. Leni Robredo na iproklama ng Vice President. Former PM Harper aalis na sa politika. Dahil sa panibagong BC curriculum, inalis na ang tinatawag na provincial exams na kinukuha ng mga estudyante sa grades 10, 11, and 12 upang makamit nila ang kanilang dogwood certificate or diploma sa pagtatapos ng secondary education. Panoorin natin ang balitang ito mula sa Vancouver. Pati na rin ang report card system ay pinag-aaralan na ng BC at ibinigay sa mga magulang ang desisyon sa ganitong aspeto ng pag-aaral ng mga anak nila. Ang dating 5 provincial programs na dapat kunin ng mga estudyante ay magiging 2 na lamang, isang core math at isang literacy skills na foundation sa lahat ng subjects. Ayon kay Education Minister Mike Bernier, ang mga subject na science at social studies na dating kasama sa provincial exams ay i-assess na lamang sa mga classroom. Sinabi niya na ang mga teachers daw ang nakakakilala sa kanilang mga estudyante at sila ang makakapag-evaluate sa mga ito sa kanilang mga strengths and challenges. Ayon din kay Bernier, kukonsultahin ang mga magulang kung ano ang gusto nilang makita sa report card na impormasyon tungkol sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Simula sa September 2017, ang mga estudyante sa high school ay required na kumuha ng career education course para gumraduate. Ang klaseng ito ay magpapakita sa kanila ng connection ng classroom sa tunay na buhay. Anak ng isang founder ng Toronto-based real estate company na Canada Homes Incorporation, pinaghihinalaang may koneksyon sa pagkamatay ng kanyang live-in girlfriend. Narito ang report. Iana Casian, isang 30 anyos na babae na nanganak 3 weeks ago ay natagpo ang patay sa kanyang sariling apartment. Dahilan ng pagkamatay ay blood force trauma sa ulo. Bago matagpuan ang bangkay ni Casian, ang kanyang ina ay mahigit na 3 araw nang sinusubukan tumawag sa kanya, ngunit patuloy itong hindi sinasagot ni Casian. Dinalaw niya ang kanyang anak noong June 2 ngunit wala pa ring sumasagot. June 3 nang dinalaw ng mga investigador ang kanyang bahay at natagpuan ang kanyang asawa na si Blake Libel na ayaw buksan ang pinto at nag-attempt pang i-barricade ang kanyang sarili sa loob ng apartment gamit ang furnitures at iba pang bagay sa bahay. Natagpuan si Casian sa kama at inaresto naman si Libel para kasuhan ng inimbestigahan din ng pulis ang kotse ni Libel. Ang motive, patuloy na inimbestigahan ng mga opisyal. Aalis na sa politika si dating Prime Minister Stephen Harper upang mag-concentrate sa pagtatrabaho sa private sector. Ito ang ipinahayag niya noong 1 linggo sa Conservative Convention na ginanap sa Vancouver Convention Center. Panoorin natin ang report na ito.
Ayon sa mga balita, bababa si Harper sa pwesto niya bilang MP sa fall at magiging consultant siya sa isang ahensya na siya ang solong direktor. Inanunsyo ni Harper ang resignation niya sa isang statement na in-email sa mga reporter. Kasama niya sa kanyang bagong private firm sina Ray Novak, ang kanyang former chief of staff, at si Jeremy Hunt, ang kanyang dating executive assistant at senior advisor. Sa kanyang speech sa convention, nabanggit niya ang mga na-achieve ng Harper conservative government at nais niyang ito manatili sa alaala ng mga Canadians. Sinabi rin niya na malaki ang kumpiyansa niya sa bagong liderato na si Rona Ambrose na nagtulak sa kanya na magbigay ng speech sa convention. Ayon din sa kanya, minarapat niyang umalis sa public office upang matahak niya ng malaya ang kanyang mga bagong pagkakaabalahan na negosyo at upang hindi maantala ang kanyang mga obligasyon sa pagiging MP. Si Harper ay unang umupo na MP noong 1993. Bilang Prime Minister, international interests niya ang kinabibilangan ng maternal, newborn, and child health, pati na rin ang democracy issues. Nahatulan ng isang taong pagkakakulong matapos patayin sa gutom ang isang 24 months old na baby ng kanyang ina sa Suri. Narito ang detalye ng mga pangyayari sa karumaldumal na pangyayaring ito. Isang taong sentensya ang pagkakahatol sa isang 25-year-old na ina sa Suri dahil intentional niyang pinabayaan ang kanyang 2-year-old na anak na muntik nang mamatay sa gutom. Siya ay kinasuhang failing to provide the necessities and criminal negligence causing bodily harm. Ang offenses ay nangyari sa pagitan ng April 7 to June 14, 2014. Ayon kay Suri RCMP Bert Paquette, nalaman nila ang sitwasyon matapos silang makatanggap ng tawag galing sa isang hospital na nagsasabing mayroon silang kilalang nag-commit ng child neglect noong June 16, 2014. Special Victim Units ang nag-asikaso ng kasong ito. Ang bata ay iniwalay sa kanyang nanay at patuloy na inaalagaan sa foster care. What's important here is that the court recognized the tremendous responsibility that parents owe their children. The courts have often noted that children are our most valuable and vulnerable assets, and it's so important to ensure their ultimate. Mga estudyante mula sa grade 8 and 9 ang sinisimulan na maging miyembro ng mga gang, kaya't minarapat ng gobyerno na maglabas ng mga programa upang maiwasan nila ang ganitong pamumuhay. Ngunit epektibo nga ba ang mga programang ito? Ayon kay dating Solicitor General at Police na si Kash Heed, ang mga edad na ito ang madaling maakit sa ganitong pangako ng madaling pera at lifestyle na maraming benepisyo kahit walang pinag-aralan. Kamakailan lamang may isang 14 anyos ang bumaril sa isang 16 anyos sa East Vancouver. Walang namatay ngunit ang gang lifestyle ay talagang mapang-akit sa mga kabataan. Ayon kay Kwantlen Polytechnic University Professor G. Rabat, alam ng mga bata ang panganib ngunit hindi nila ito pinakikinggan. Maraming pondo ang gobyerno sa paglabas ng mga programa para iiwas ang mga bata sa gang lifestyle, ngunit mahirap sukatin kung epektibo nga ba ang mga ito. Isang area lamang daw ang tinitignan ng mga mambabatas sa mga kasong ito, kaya't marami pa ring nakakalusot sa pagsama sa mga gang ayon kay Heed. Ngayon, ang mga kabataang kasing bata na ng grade 6 ang tinatarget ng mga gangs na pasalihin dahil mas epektibo di umano kung uumpisahan sa murang edad ang ganitong pagnanasa sa gang lifestyle. Kung lalala ito, mahihirapan na ang komunidad na i-reverse ang resulta ng gang violence sa mga lugar nila. Para sa ating mga kababaihan, mag-ingat lamang po sa pagsakay ng SkyTrain o sa kung anumang pampublikong transportasyon. Siguraduhin din marunong dumepensa kapag may magtangkang manghipo sa inyo dahil ito ay ang nangyari sa isang 21 years old na babae noong May 23 na nabigyang hustisya sa pagkakahuli ng kanyang manghihipo noong June 2. Panoorin natin ang report. Gaano ba kaingat ang mga kababaihan pag namamasahe? Kayo ba ay ligtas sa mga manyak? Para sa isang 21-year-old na babae na patungo sa kanyang trabaho noong May 23, ito ay nakakatakot. Siya ay sumakay ng SkyTrain galing sa King George Station sa Suri na 4:10 ng hapon nang nilapitan siya ng isang 60 years old na lalaki na nanggagaling sa Suri Central Station. Ang lalaki ay umupo at tumabi sa biktima kahit na maraming bakanting upuan ang nasa paligid. Ang lalaki ay inilagay ang kanyang kamay sa hita ng babae sa tagal na 30 minutes hanggang sila ay makarating ng Burrard Station.
Paulit-ulit na sinasabi ng babae na tigilan ang paghawak ng lalaki sa kanyang hita, ngunit hindi ito nakikinig. Ang ginawa ng biktima ay sinundan niyang lalaki habang siya ay nasa telepono kausap ang transit police at sinabi kung anong bus ang sinakyan ng lalaki at kung ano ang suot at itsura nito. Ang offender ay naaresto sa Arbutus at Cornwall Street at ang kanyang court date ay August 2 at hindi siya pupwedeng sumakay ng SkyTrain or anumang Canada Line. Transit police ay maaring makontak gamit ang text message 877777 kung ito ay mangyari rin sa iyo. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola-bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Simula sa Hunyo, ang Langara Continuing Studies ay magbibigay ng preparation courses para sa Canadian English Language Benchmark Assessment for Nurses or CELBAN. Alamin natin ang detalye ng mga kursong ito. Bilang assessment tool, ang CELBAN ay ginawa upang malaman ang English proficiency ng mga nurses na internationally educated at interesadong mag-apply ng lisensya sa pagka-nurse dito sa Canada. Ayon kay Instructor Jess Madigan, ang kurso ay nagbibigay sa mga nais mag-apply bilang nurse ng advantage sa mga kukuha ng CELBAN kumpara sa IELTS. Ang 40-hour course ay pathway program na magbibigay sa mga estudyante ng mga working scenarios, practical situations, at opportunities na mag-improve ang kanilang communication skills bago kumuha ng CELBAN. Sinasabihan din ito ng mga mahuhusay na nursing program ng Langara gaya ng SIMS. May mga 2 courses schedules na ino-offer sa mga nais mag-apply ngunit kipit sa oras dahil sa trabaho at pamilya. Ang mga weekday program nila ay tuwing Miyerkules ng gabi at tuwing Sabado naman kapag weekends. Recognized by national nursing licensing bodies, ang CELBAN ay pinapatakbo ng CELBAN Center at maraming test sites across Canada. Ang mga requirement ay kung may interest sa pag-upgrade, may training sa bansang pinanggalingan nila, at kung may iba pa silang native language bukod sa English. Ayon sa Statistics Canada, magkakaroon ng shortage ng mga 113,000 nurses sa taong 2016 na makakaapekto sa healthcare system. Dahil dito, nagsasagawa ng survey ang mga 50 professional nursing stakeholder organizations across Canada ang naglabas ng comprehensive project development and planning na ma-implement ang CELBAN noong 2004. Para po sa mga interesado sa CELBAN, meron silang meet-up every Tuesday that is absolutely free for all nurses. Puntahan niyo po ang kanilang URL at malaman kung paano mag-apply ng CELBAN sa Langara. For more information, contact Jeff Madigan at 604-417-9674 o sa jeffreymadigan@langarabc.ca at sa www.langari.ca/CELBAN. Hindi natatakot si Archbishop Ramon Arguelles ng Lipa City sa mga banta ni Duterte na i-expose ang mga pari at obispo na gumagawa ng katiwalian sa simbahan at sa pananampalataya. Alamin natin ang pahayag ni Archbishop Arguelles. Ayon sa obispo, ang kaparian at mga miyembro ng simbahan ay mga tao lamang na makasalanan lahat, kaya't walang dapat ikatakot sa banta ni Duterte ang mga ito kung sila'y walang ginawang kasalanan. Ayon din sa kanya, tanging Diyos lang ang banal at mabuting ilabas nga ni Duterte ang mga paring inaakusahan niya upang mailabas ang mga pagkakamali nito at maituwid. Pati man din si Pope Francis ay nais na mailabas ang mga katiwalian ng mga pari at miyembro ng simbahan upang ito'y mabigyan ng natatamang lunas at kaparuhasan. Anya, kailangang silang sumagot sa mga hindi tamang paggawa at paglabas sa kanilang sinumpaan. Sinabi rin ng arsobispo na patuloy dapat ipagdasal ang mga nagkasalang pari at miyembro ng simbahan dahil lahat tayo ay nangangailangan ng dasal. Si Kristo ay pinausap ko siya. Okay lang naman kung ang simbahan o kami mga taong simbahan will have to experience that humiliation din, sapagkat ang Panginoon naman ganun.
Pero sa kanila, we will always pray for them and our suffering will also be for them. May bagong handog na tulong medikal ang OWWA at PhilHealth para sa mga kapamilya nating OFW. Higit na makikinabang dito ang mga may sakit na nangailangan ng pangmatagalang gamutan. Panoorin natin ang magandang balitang ito. Maraming OFW ang humihiling na sana'y sila'y matulungan ng pamahalaang Pilipinas sa kanilang mga pangangailangan, lalo na ang kanilang kalusugan. Ayon sa PhilHealth, handa nilang tugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng mga OFW. Katunayan, may bagong financial aid kaakibat ng OWA ang MedPlus. Magbibigay ito ng tulong pampinansyal na may sakit na manggagaling ng pangmatagalang gamutan gaya ng sakit sa puso at kidney disease. Mayroon itong 50,000 pesos na annual limit. Ito ay bukod pa sa dating benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Good news naman ito sa mga seafarer dahil sila ang madalas na nagkakasakit galing sa kanilang pagbiyahe. Ang mga qualified OFW na gustong mag-apply sa MedPlus ay maaaring sumuguni sa OWA at PhilHealth Services. Pangatlo na ngayon ang Pilipinas sa may pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Asia, sumusunod sa Vietnam at China. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, base ito sa 6% growth ng Gross Domestic Product or GDP ng Pilipinas nitong first quarter ng kasalukuyang taon. Panoorin natin ang detalye ng report mula sa Manila. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pagtaas ng GDP ng bansa dahil sa mataas na performance ng services sector na umabot ng 7.3% mula sa 5.6% na siyang may pinakamataas na kontribusyon kumpara sa industry at agriculture. Paliwanag ng NEDA, kung aabot sa 6.9% ang GDP ng bansa sa huling bahagi ng taon, aabot ang ekonomiya ng Pilipinas sa 6% sa kabuuan ng 2015. Naniniwala rin ang NEDA na maaabot ng Pilipinas ang 6.9 na GDP sa fourth quarter dahil sa inaasahang mataas na pagkonsumo na dulot ng mababang presyo ng mga bilihin, dumaraming trabaho at mababang presyo ng petrolyo. Inaasahang makakatulong rin sa pagtaas ng konsumo ang holiday season at ang papalapit na eleksyon. Isa na rito ang umiiral na El Nino na makakaapekto sa agrikultura. Isa pa ring makakaapekto sa ekonomiya ay ang napipintong pagpalit ng administrasyon. Paliwanag ng NEDA, kailangan ng susunod na administrasyon na ipagpatuloy ang mga reforma pang-politika at pang-ekonomiya na ipinatutupad ngayon o kaya mas pag-igtingin pa ito upang mapagpatuloy ang mabilis na paglago ng ekonomiya at maabot ang target para sa susunod na taon na 7 to 8%. Upang mangyari ito, kailangan pagtuunan ng pansin ng susunod na administrasyon ang problema sa kakulangan sa infrastruktura at pamumunuan sa human capital at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa maliliit na negosyo. Pagkain Pilipino ay siguradong sumisikat dito sa Canada dahil ang isang Filipino restaurant sa Ottawa ay nakikilala sa kanilang masasarap na pagkain. Narito ang detalye. Tamis Cafe ay nagbukas kamakailan lamang sa Ottawa at ito ay nakatanggap ng magagandang feedback di lamang galing sa mga Pilipino kundi pati na rin sa mga non-Filipino. Ang tradisyonal na Pilipino pagkain ay rich sa pagsala, ngunit ang Tamis Cafe ay niiwasang maglagay ng mantika, asin, sugar at iba pang preservatives. Ang healthy approach ng Tamis Cafe ay impluwensya ng pagkakaroon ng rare form of cancer ng kanilang bunsong anak na si Giselle noong nakaraang taon. Ang pagbubukas ng Tamis Cafe ay para sa pangarap ng kanilang anak na magkaroon ng sarili nilang cafe at para na rin sa mag-asawang Sares na ang passion ay sa culinary arts. Ang Tamis Cafe ay kilala sa kanilang empanada na ang recipe ay galing sa nanay ni Lisa Sares, owner ng cafe. Ang kanilang plano ay i-introduce ang kapeng barako at ang kanilang goal ay mag-introduce pa ng iba't ibang healthy Filipino cuisine. Naiintindihan umano ni incoming Vice President Leni Robredo na hindi pa kinokonsidera ngayon ni President-elect Rodrigo Duterte kung anong posisyon sa gabinete ang ibibigay sa kanya. Alamin natin ang detalye ng report mula sa Manila.
Sinabi ngayon ni Robredo na igagalang niya anuman ang desisyon ni Duterte. Anya, magpapasalamat siya kung mabigyan at kung hindi naman, ay salamat pa rin dahil magko-concentrate na lamang siya bilang pangalawang pangulo ng bansa. Binigyang diin pa niya na wala siyang karapatan na mag-demand ng posisyon dahil prerogative ng isang pangulo ng bansa ang magtalaga ng sinumang mga cabinet officials na kanyang magiging alter ego. Ayon pa sa kinatawan ng Camarines Sur 3rd District, naiintindihan niya ang posisyon ni Mayor Duterte na ang pagtatalaga ng mga opisyal ay dapat kilala niya, lalo na ang kakayahan nito. Sa kabila nito, muling tiniyak ni Robredo na 100% niyang susuportahan ang susunod na bagong Pangulo kahit magkaiba man sila ng partido alang-alang para sa bayan. Samantala, hangad naman ni Representative Robredo na magkausap din sila ng personal ng presumptive president upang magbigay siya ng kortesiya. Pinaghahanap ngayon ng RCMP sa Surrey ang isang babaeng nagpapanggap na humihingi ng tulong para sa mga Filipino immigrants. Alamin natin ang detalye ng report mula sa Surrey RCMP. Isang babaeng nagngangalang Creste Aguilera na pinaniniwalaang hindi niya tunay na pangalan ang bumiktima sa isang Filipino immigrant. Kinontak ni Aguilera ang biktima noong March 21, 2016 sa pamamagitan ng website na di umano'y tumutulong sa mga migranteng Pilipino. Ibinigay ng biktima ang kanyang bank account information upang depositahan di umano ni Aguilera ng pera na gagamitin niya sa pagpapa-opera niya. Matapos i-deposito ang cheque, sinabihan ito ni Aguilera na i-withdraw ang pera at ibigay kay Lulubeth. Hindi rin totoong pangalan at ginawa naman ito ng biktima. Tinawagan ng bangko ang biktima matapos mag-withdraw upang sabihin na ang checking dineposito ni Aguilera ay peke at siya'y na-overdraft dahil sa perang withdraw niya ay wala namang pondo. Narito ang mga litrato ni Aguilera. Siya ay sinasabing may Asian background, marahil ay Pilipino, 30 to 40 years old, dark hair na may pink highlights. Nang siya'y makuhanan ng litrato, nakasuot ito ng salamin, gray na sweatshirt at black na vest. Ayon kay Sergeant Alana Dunlap, maraming mga manlolokong ganito ang nagpapanggap at nagbibiktima ng mga taong may mabubuting kalooban. Sinabi niya na mag-ingat mabuti sa ganitong modus operandi sa pamamagitan ng pag-iintay na mag-clear muna ang cheque bago mag-withdraw ng cash. Dagdag pa ni Dunlap, hindi raw dapat ibigay ang banking information at passwords sa kahit na kanino. Para sa impormasyon sa mga scam o fraud, bisitahin nyo ang Surrey RCMP website o sa www.solvecrime.ca o tumawag sa 604-599-0502 or sa Crime Stoppers. Hello mga kabayan, nandito po tayo sa Metro South Park sa Vancouver para sa selebrasyon ng 118th Philippine Independence Day. Tayo na, panoorin natin ang paradang ito. Pwes sa sinangalan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hininang, tuyan ka ng magiting, sa manlulubig, di ka pasisil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kung bukaw, di magdidilim. Lupa ng araw na buwan, at ipagsinta, higaya na pag may manapit ang mamatay ng dahil sa'yo. Talatang Makabay. And encourage all of us to enjoy this day, to take part and to celebrate this month of June, because we begin the fiesta here in Vancouver, but in the next weeks and days there will be celebrations across Metro Vancouver. There will be one in Richmond, in New Westminster, in Surrey, and in North Vancouver, and in between many other events and celebrations. So let us do our best to support all these activities
in celebration of Philippine independence, in celebration of the 60th anniversary of the establishment of the consulate, and more so in celebration of our long friendship with Canada. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Thank you. Thank you so much for inviting me today on behalf of Premier Christy Clark, Province of British Columbia, and myself, MLA for Fraserview. I congratulate you. Thank you. Happy National Day, mabuhay! And I have a certificate for Joel. The United Filipino-Canadian Associations in BC, UFC, ABC. Well done, Joel. For our Pinoy Organization Vancouver segment, nandito po tayo sa organization ng mga Negrenses with the President Chris Sotana. Good afternoon, Chris. Hi, good afternoon. Kumusta po kayo? Okay naman. So ano po talaga yung full title or full title ng organization niyo? Okay. Yung organization namin is called Negrenses Association of British Columbia here in Canada. Ano pong laki ng membership ng organization niyo? Yung membership namin actually is around 50 families, but we have a lot of sympathizers also. Mga kabayan, nandito po tayo. Kasama natin si Boy Serrano ng Leiteño Association. Magandang hapon po, Mang Boy. Magandang hapon din po. Ano po ang complete name ng organization ninyo? Complete name ng organization namin ay United Leiteños Society in BC. Mga kabayan, kasama natin ang Manibela Cycling Team. Can you please give me your names? Reynard, Marlon, Gilbert. Noel. Okay, so ano po ang objectives ng Manibela Cycling Team? Ang main objective ng Manibela Cycling Team is to promote cycling and promote awareness about cancer also. And for this event, it's called the Ride to Conquer Cancer. And it's a fundraising event benefiting the BC Cancer Foundation. We ride from Vancouver to Seattle. Oh, layo. Kasama po natin ang mga taga Batangas. Hello po. Ano po ang pangalan nila? Romy Pangulan. Okay, Mang Romy, kumusta po kayo? Mabuti naman po. Ano po ang pangalan ng buong organization ninyo? Ang pangalan po ng aming organisasyon dito sa Batangas ay Batangas Community Support Society of Metro Vancouver. Ilang taon na po ang society ninyo? Bago lang po, mga 6 months. Hello mga kabayan, nandito po tayo sa Bicol Association kasama si Bert Manzano. Magandang hapon po, Mang Bert. Magandang gabi ay hapon din sa inyo lahat. Ano po ang Bicol Association? Can you give us a little bit of a background? Well, ang Philippine Bicol Association is just to yung mag-serve sa community ng mga Bicolano as a group or also get some benefits from the community as a group. So it worked both ways. Hello mga kabayan, nandito po tayo. Kasama natin ang manager ng 88 Supermarket, si Khalil Qureshi. Hi Khalil, how are you? Hi, good, how are you? Very nice to be here. And so, why does 88 Supermarket always support the Filipino events here in Vancouver? First of all, happy Independence Day to all the Philippine community. We've been there for a few years in the area, and we have all the Philippine customers shop in our store. So we realized we have to open up our store more and more towards Philippine community, and they're very supportive, and we are very happy. Thanks for all the support that you guys come and shop in our store. Independence Day lang po. Happy Independence Day sa mga Pilipino dito sa Canada, Vancouver. Hopefully, this will promote unity, which is, I don't know. Happy Independence Day po sa inyong lahat at mabuhay ang mga Pilipino. Salamat po. Kaheber. Maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Magandang hapon. No? At dito na naman nagtatapos ang aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga komento, mga issue o balitang nais ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Maaaring mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak habang patuloy na naglilingkod sa inyong lahat. Samahan ninyo kaming muli sa susunod naming episode. Ako po si Rosette Correa. At ako naman si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver.
Dollar Smart 99 cents Op Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228.